Naku, yan na nga ho ba sinasabi natin. Kung ako dito sa mga diskaya na 'to, kakanta na ako. Kasi kayo ho talaga ang madidiin dito sa issue na 'to at naniniwala ho tayo dito sa PH Update. Meron hong handler itong mga, kontratista na 'to. Mantakin niyo pati itong Heritage Building sila nakakuha diyan sa proyekto na 'yan. Pati itong si Liza Araneta Marcos sumali na rin ho sa eksena. Kesyo hindi daw ho siya masaya sa trabahong ginagawa nitong mga diskaya. Anak ng toko, yari kayo diyan. Sa like at subscribe, masaya na ho tayo diyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Eto na, rekta na ho tayo. Dito sa pag-i-inspeksyon ni Auntie Clara nitong si Liza Araneta Marcos diyan sa Heritage Building na yan. Ibang klase. Bigatin ho yung mga nakukuhang proyekto nitong mag-asawang diskaya na to. Tapos sasabihin nila, wala daw silang kakilala sa DPWH. Heritage Building. Tapos Liza Araneta Marcos ang nag-i-inspeksyon. Ang problema dito, baka pati dito sa building na to, yung bidding na isinagawa, rig din ho mga kababayan. Kaya ang tanong dito, sino na naman kayang kumitang DPWH district engineer dito sa proyekto na to? Yung mga taga Malacanang ba kumita diyan sa ano na yan, diyan sa Heritage Building na nakuhang proyekto nitong mga diskaya na to, magsalita na kasi kayo. Pati yan si Liza tuloy, nadadali kayo. Pakinggan na ho natin to mga kababayan. Hindi pa rin tapos ng kumpanya ng pamilya Diskaya ang proyekto sa Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Maynila. Ikinadismaya yan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ngayong araw dapat matatapos ang reconstruction nitong Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila. Ito sana ang magiging tanggapan ng Film Development Council of the Philippines. Pero sumapit na ang deadline, hindi pa rin tapos ang construction. Inabutan namin si First Lady Liza Araneta Marcos na umiikot sa gusali pero hindi na ito nagpaunlak ng panayam. Nadiskubre na walang alulod ang gusali. Ang cinema, ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ang elevator, hindi pulido ang finishing. Ang ibang silid, cement finish, sa halip na nakatiles. Ang contractor nito, ang Great Pacific Builders and General Contractor Inc. na pag-aari na naman ng mga diskaya. Higit 107 Magkano? million pesos ang halaga ng kontrata. Dapat lang. Dapat Magkano? 107 million pesos ang halaga ng kontrata. Dapat lang. Imposibleng walang kumita diyan. Anak ng tokwa, diskaya na naman ang naniniwala ho ba kayo na susuluhin ng mga diskaya yung kaperahan diyan sa mga proyekto na yan? Parang hindi naman ho ata. Pambihira, oo. Kaya kung ako dito sa mga diskaya na to, magsasalita na ako. Kayo nadidiin, mantakin nyo, pati itong proyekto na to, ngayon kinakalkal, pati itong si Liza, nagpapabida. Di ba? Mantakin nyo, pati yan si Auntie Claire, nag-i-inspection na rin. Ano kayo? District engineer, ganon? Pambihira. Una sa lahat, wala ko kayong alam sa construction. Hindi nyo alam yung rough finish o kung anong klaseng finish yan. Ang ano ho dito, optics na naman yan. Para maibuntun na naman ang sisi sa mga kontraktor. Kung meron talagang mali, dapat sila sisihin. Pero yung mismong press secretary at ang first lady ang tatrabaho dito sa mga... Anong ginagawa ng DPWH? Kanino ba proyekto yan? Proyekto ni Liza? Nakakuha yung mga diskaya? Pambihira. Dapat lang nilang ayusin. At tignan natin kung ano pa ang magagawa nila. Kasi kung wala silang magagawa, lalo itong magiging... Ito si President Auntie Claire. Umakaasta parang presidente, amuyong lang naman siya dyan sa Malacanang, di ba? O sige madam, banatan mo yung mga diskaya, sila lang naman magiging fall guy dyan. Pero ang dito, hindi natin mababago ang katotohanan na most guilty dito ang presidente at si Bunuan. Tapos ang usapan. hindi magiging maganda ang resulta, might as well, humarap na lang sila sa kaso. Dismayado si First Lady, lalo't tulong raw sana ito sa film industry. Una, sabi niya, pakiramdam niya is, tayo pa ba? Na nasa gobyerno, magbibigay lang sana ng isang regalo sa film industry. Siya pang naloko. Hindi ba? So, Naloko daw sila, di kwento nyo yan. Yung istorya nitong si Sara Diskaya, di pa nagsasalita. Sa bawat proyektong nakuha nyo sa pamahalaan, sinong nabigyan nyo? Ang problema, walang paper trail. Di ba? Pagka sinabihan nyo, binigyan nyo itong district engineer na to, wala naman kayong pruwebang mailabas, libel kayo dyan. Tama mali. Kaya hindi nila makasuhan. Kasi wala namang paper trail talaga. Suhulan yan eh. Wala namang picturean yan.
tatapon lang na parang basura sa basurahan yan. Di ba? Ipapadaan lang sa kung saan-saan yan. Yun ang iniisip nito mga diskaya na to. Kung ako dito sa mga kontraktor nito, mag-usap-usap kayo. Kausapin nyo si Senator Rodante Marcoleta, manghingi ka ng proteksyon sa kanya. Sabihin nyo, kakanta na kami, ilalabas na namin lahat ng nalalaman namin. Sasabihin na namin kung sino talaga ang mga kumikita dyan sa House of Representatives. Dyan sa Heritage Building, kung sino ang nabigyan namin dyan, sasabihin na rin namin. Ganun lang kasimple. Tapos usapan. Mas masakit yun. Pero hindi pa po natin nakausap ang Pangulo patungkol dito. Pero definitely pag nalaman din niya to, magagalit po yun. Ang inspeksyong ito, patunay na hindi lang flood control projects ang may sabit, kundi kahit ang ibang infrastructure project ng DPWH. Hahabulin daw ng gobyerno ang mga diskaya para ipaayos ito. Iimbestigahan din ang nangyari at posibleng kasuhan ng civil liability at estafa ang kontraktor. Nagbabalita mula sa frontline, Ayun na nga mga kababayan, isa lamang mo yan. Tapos isunod na natin to, di ba? Itong si Zaldico, susunod pa ba natin to? Ito na lang. Ano pa rin ho ito? Si First Lady nag-ikot daw ito. Inspeksyon ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kakalungkot, no? Tipong, meron pa ba tayong pag-asa? Anak ng toko, dito pa lang eh. Ba't hindi sila nagtatanong? Sino ba talaga most guilty dito? Mga diskaya? Hindi. Hindi totoo yan. Anak ng toko, hindi magsasalita DPWH, hindi magsasalita mga district engineer kung mali-mali mga pinaggagawa nila. Hindi na magsasalita yung municipal engineer kung saan nasasakupan ang heritage building na yan. Pagkabigay ng permit, wala nang ocular inspection. Walang pag-i-inspect ng mga district engineer kung yung mga ilalagay nilang materyales sumusunod sila sa building code. Walang ganon. Imposible. Hindi ko tayo naniniwala dyan. Maliit na bahay nga lang. Pinupuntahan kayo ng barangay. Pinupuntahan kayo ng sumusunod kayo sa standard, di ba? Kung yung building code ng Pilipinas sinusunod doon. Tapos dito sa heritage building, wala man lamang inspection. Pambira. Merong kumikita ho dyan. At di ako naniniwala na ang most guilty dito sa isa na to ay ang mga diskaya. Pero meron silang kasalanan. Ngayon, para dito sa mga diskaya na to, kung tanggap nyo na ang kapalaran nyo na kayo ang madidiin dito sa istorya ng Pilipinas na to, problema nyo na yan. Ang atin dito, magsalita na kayo. Sabihin nyo na kung sino-sino ang mga... Tingnan mo, mental torture dyan eh. Diba? Sa anak ng toko, araw, gabi, tanghali, hapon, kumakain ka, umiinom ka, umiihi ka, umuutot ka. Ikaw na lang lagi laman na media, di ka pa magsasalita. Hindi mo babanggitin kung sino yung mga district engineer na nabibigyan nyo. Sa bagong Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Maynila, nadiskubreng may depektong gusali ng mga diskaya rin ang kontraktor. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, anong nakitang problema sa gusali? Yan, Maricel. Jiggy, nandito tayo mismo sa loob ng tanggapan ng Film Development Council of the Philippines. Ito yung inayos sana na dapat Pero tayo dito sa PH Update, di ho tayo naaawa dito sa mag-asawang diskaya. Pinasok nila yung maruming trabaho na yan. Malinis ba yan? Marumi yan eh. Kasi tingnan nyo naman yan, kumpleto bayad nyo, yung perang pinambayad sa inyo, siyempre ilalagay nyo yan, yung higher spec, yung pinakamagandang specification, yung pinakamagandang materyales, kasi ibibigay nyo sa gobyerno. Tapos nagbidding kayo, merong budget ang proyekto, tapos bibigyan nyo meron din kayong kasalanan. Pero ang tanong dito, sinong ngayong araw na ang completion, pero hanggang ngayon hindi pa ito tapos. Ipapakita ko sa iyo, Jiggy, yung isa sa mga highlight ng building na ito, which is yung cinema. Ang sinasabi sa atin, September 4 dapat tapos na to, pero makikita natin na ongoing pa rin ang construction. No? Pagpasok niya sa cinema, nag-iba yung ambience ng tunog, di ba? Nag-iba yung acoustic, no? Sana magaganyan tayong studio, yung tipong pagka pumasok ka, yung boses mo, talagang iba yung dating, no? At balita natin, isa doon sa mga nakausap natin na construction worker kanina, mukhang ang target, September 15 pa matatapos. So, hindi na sila umabot sa deadline. Bukod dyan, inikot din ito kanina, kasama nating nag-ikot si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nakita natin na hindi pulido yung finishing ng elevator. Yung ibang mga kwarto, cement finish, instead na nakatay
styles, which is supposedly yun yung design na nakalagay dun sa original na plano. Pag lumabas tayo ng building na ito sa Intramuros, walang alulod. So kapag umulan, magiging problematic siya. At kagaya nga ng nasabi mo, na-discover na ang contractor din pala dito ay yung Great Pacific Builders na mga diskaya rin ang nagmamay-ari. Ngayon, si First Lady Liza Araneta Marcos, pagdating namin dito, inabutan namin siya na umiikot din dito sa building pero umalis na rin siya agad so hindi natin siya nakausap. Pero isa nga siya doon sa mga nagbabantay ng proyektong ito. Ang halaga ng reconstruction nitong building na to nasa mahigit 107 million pesos. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire. Hindi nagpa-interview si itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Medyo ika nga ang siya ngayon, mailap po siya sa media. Ika nga baka ang yung nasa utak nitong si Liza, baka mapunta na naman tayo kay ano pangalan nun, yung Tangko. Yung sa Beverly. Diba? Castro. Ang isa pang nakikita dito ay malamang na yung ibang kinatawan ng DPWH ay nakikipit sa buhatan sa mga contractor. Sabi nga natin, nabanggit ko kanina, nung dumalo dito si First Lady, kasama niya noon si Secretary Manny Bonoan. Hindi natin sinasabi na si Secretary Manny Bonoan dahil hindi naman siya nakapirma sa kontrata. But may pagkakataon kasi na sila mismo din yung nagbigay ng kung sino mga taong pwedeng gumawa. So, yun, maaaring may sabuatan. Ano yan? Pati si Manny Bono. Ay, sige na, laglag nyo na. Laglag nyo At na lahat. Maricel, may reaksyon na ba ang Pangulo at si First Lady dito sa sinasabing substandard na proyekto? Malungkot. Tinanong natin yan kay Kawawang Undersecretary Claire Castro kanina, Gigi, at ang sabi niya, dismayado si First Lady Liza Araneta Marcos nang makita nga kung anong nangyari sa building na ito. Sabi niya, gobyerno na nga yung nagpapagawa nitong construction. Aba, gobyerno pa yung naloloko. Kaya nga gusto nilang paimbestigahan kung anong nangyari. Si Pangulong Bongbong Marcos wala pa raw na ibibigay na impormasyon kung ano yung reaksyon kay Yusek Castro kasi hindi pa naman daw nakakausap tungkol dito sa proyektong ito. Pero pihadong magagalit din daw yon kapag nalaman kung anong nangyari sa infrastructure project na ito. Pero ang ipinapakita Ano yan? Kayo naman, kayo sa media, alam nyo na kung ano tawag dyan. Ang tawag dyan, Build Better More. Kayo talaga, oo. Yan ang pinagmamalaki ni Marcos Jr., Build Better More. Di ba? Yan yung campaign slogan niya di ba? Ayaw niya yung build kasi kay Digong yun Kay Tatay Digs yun di ba? Trademark ni Tatay Digong yun build. Sa kanya, Build Better More. Ayan, Build Better More, puro ghost project. Baka yung Build Better More, yun yung mga ghost project na sinasabi nitong si Marcos Jr. Yan natin. Yan ang magagawa natin, di ba? Ganyan talaga, mga Pilipino, yung yung pasensya nila, napakahaba. Kaya, kung yan ang gusto ng Pilipino, ano magagawa natin? Di ba? Kung lulunukin na lang to ng mga Pilipino, kailangan namang pagpilitan natin na dapat ganito gawin natin, ganito. Wala tayong magagawa. Kung etong issue na to, padadaanin na lang natin ng ganun-ganun. Nasa may ng Pilipino yan. Nakikita nyo naman mga kababayan kung paano paikutin ng media itong istorya na to, kung paano nila i-twist, kung yung pagmamanipula. Kaya itong mainstream media, kailanman hindi ho ito nakatulong sa pag-asenso ng Pilipinas. Yan ang tandaan nyo. Tingnan nyo yung mga mainstream media. Isang paksyon lang yung ini-interview nila. Ito sasabihin ko sa inyo mga ini-interview nila. Joel Chua, kahit saan stasyon, News 5, lahat yan mga kababayan, magkakasabwat sila. Iisa lang naratibo nila. Ang sisihin lang ang mga kontraktor. Pero yan si Bunoan, walang atrasyo mga yan. Absuelto para sa kanila. Kaya sambay ng Pilipino, kung yung naratibo na yan ang gusto yung tanggapin, ano magagawa natin, di ba? dito, hindi lamang sa mga flood control projects nangyayari yung mga kapalpakan, kundi ultimo dun sa iba pang mga infrastruktura under DPWH. At ano ang susunod na hakbang ng gobyerno tungkol dito? Habla ba nila yung contractor? Oo, Gigi, sa ngayon, pag-aaralan ng gobyerno kung ano yung habol natin para magawa yung mga problematic na bahagi nitong building na ito. Pero isasagawa rin
Ano naman to, si Auntie Claire ng ginagawa mo dyan? Lang yakakap lang ka, kailan ka pa naging engineer? Kailan ka pa naging engineer, ante? Di ba? Kailan ka pa naging interior designer? Kailan ka pa naging architect? Yan, mga. Kailan ka pa naging architect? Para masabi mo na yung binabasa mo na yan, naiintindihan mo. Yan ang problema mo mga kababayan. Lahat na lang gustong umepal dito sa issue na ganyan talaga. Ano yan, ika nga, ilinalatag na nila yung optics kung sino dapat masisi. Pamilya Diskaya, pati yung mga makakaliwa, di ba? Anong ginawa nila? Sumugod sila sa bahay nito mga Diskaya. Lang yan, ba't kayo susugod dyan? Anong ginagawa nyo dyan? Di ko sinasabi huwag kayong magalit dito sa mga Diskaya. Sinasabi natin, you're barking at the wrong tree. Hindi naman magkakalakas ng loob yung mga kontraktor na yan kung hindi, di ba? Kung hindi binakapan ng mga makakapangyarihan dyan sa House of daw Representatives. nila yung investigation para malaman kung posible nga bang masampahan ng civil liability at ng estafa etong mga Diskaya o kung sino man pa yung ibang mga taong involved dito sa isinagawang proyekto dito sa may Intramuros. Jiggy. Yan ang ulat ni Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo sa nangyaring press con na naman ng mga taga-House of Representatives at nandito na naman itong si Auntie Janet Garin. Ay, nako. Sa pakiramdam ko, hindi nagbabago yan dahil yung software naman o yung sistema sa DBM ay hindi rin nagbago. Kapag nagsisimula yan, nakalista doon yung mga existing programs, existing projects, new programs. No? Itong mga bago na kailangan, ito namang nandiyan at kailangan i-continue. In other words, nire-review yan isa-isa. Nakakagulat yung ating narinig galing sa kalihim ng DBM na dumaan sa kanila at hindi na nila natingnan. Allow me to compare to a situation. Ang sinasabi kasi ni Deputy Speaker Puno, may mga nakita ang Kongreso. At una itong nakita nung nagbusisi, lumabas kasi sa taong bayan na napagbibintangan na ang Kongreso lamang may mga insertion. Pero kung titingnan natin ang katotohanan na lumalabas na ngayon, yung mga ghost projects na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ay agency-initiated. Ibig sabihin, nanggaling sa departamento. At kailangan tugunan natin ang panawagan ng Presidente. Maglabas na budget na malinis at para sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, ganito ang aming nakikita. Kunyari, meron kang buong compound ng Kongreso, inutusan kang magwalis. Meron kang isang araw para walisin. Hindi mo alam kung nasaan ang basura. Because as it is appearing now, ang daming nakikita na pinasok na hindi tugma at hindi sang-ayon sa kumpas ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas magiging madali ang rekomendasyon ng mga liderato ng nagkakaiba-ibang partido na i-request si Speaker Martin Romualdez na ibalik ito sa DBM. Yan po ay request galing sa amin para ituro nila, sabihin nila, dito yung mga basura na kailangan linisin at baguhin. In that way, we fulfill the promise of the President and we fulfill to deliver a bagong Pilipinas. Wow. Sabi mo yun. Gagawa natin. Thank you, sir and ma'am. May we hear the comments of other House leaders, if there? Okay, from DNP, alam mo, yung sitwasyon kasi ngayon ng budget is such that it will require a very big change, ano? Ang direksyon ng Presidente, huwag niyong imanggel yung budget. Kung ginawa namin ito, at kami na naman ang masasalaan. So, the most important thing now is, bago namin galawin, ibalik na sa kanila. Cleanse it, at later on, kunting-kunti na lang. So, wala na yung mga issue na congressman ang na ganito or congressman ang na ganyan. Mga sir, pwedeng konting agaw lang. Doon po sa kaba ng iba na baka hindi kayanin kasi kulang sa tiyempo. Sanay naman po yung ating mga kongresista na magtrabaho 24/7. I believe with the input of all party leaders, pwede namang i-cancel na yung break ng Kongreso. At wala nang break, tuloy-tuloy na. Maski abutan tayo ng Pasko hanggang New Year, naniniwala po ako. Okay, let's put it this way. We have a 1-month. Huwag kang ganyan. Baka maraming magalit sa'yo. Yung iba, nakabook na yung mga yan. Papunta ng Europe, US,
Di ba? Papunta, yung iba baka papunta ng buwan. Di ba? Huwag kang ganyan, madam. Masyado naman kayo pinangunahan ng mga galaw dyan sa House of Representatives. Pagka Pasko ano yan mga ika nga, baka hindi pa nga Pasko, yung iba nasa ibang bansa na si Zaldi ko nga hindi pa break, naka-break na. Break. October 10 until November 11. We can forgo of that para sa bayan. Mas masakit yung pipilitin natin yung isang budget, himayin. Kasi ngayon ang nangyayari, we cannot totally exercise our oversight powers kasi sa DPWH na lang ang daming singit. At yung singit na ito, walang umaamin kanino nang galing. Coded pa. Malalaman mo lang dun sa mga amount na pare-pareho. Hindi alam ng kongresista, hindi alam ng mayor, hindi alam ng gobernador. Sabi ng DBM, hindi rin daw nila alam. Baka mamaya, pinasok na ang computer ng multo. Kaya hindi ito nakikita. Ang sabi naman ng DPWH, sinubmit daw. In other words, mas magiging mabilis ang trabaho if we admit that there are lapses because walang perpekto Pero kung makita at ituro nila, ito ang mga executive insertions na hindi nararapat at hindi sang-ayon sa kumpas ng presidente, then that will be the time that Congress can efficiently exercise our oversight powers. Yes, thank you. Also to add to that, I think we've done this before, as mentioned by Kong Janet, Deputy Speaker Janet. So I think in the two Congresses ago, talaga nag-marathon kami dito. So it's doable. Walang uwian, magdamag. So I think we're prepared for that. So handa naman kami doon. Sir, actually, tatanungin ko dapat yun na para bang sort of deja vu nung nangyari nung 17th ba yun or 18th I think, nung na-discover din yung mga flood control na anomalous tapos nagkaroon discussions back and forth between the House and the Senate tapos nag-result into a reenacted budget. Parang nakikita nyo ba yung ganong scenario ulit? Well, actually, we're in a better position because medyo maaga pa ito. If you'll remember, nung 18th Congress, gitna na ng plenary. So, umulit kami nun. So, it's doable. So, December na talagang kaya naman, kaya. And I think we're in a very good position as long as DBM will give us a clear list dun sa kanilang mga gusto talaga. Thank you, Gab. Marian Enriquez from TV5 is now recognized. Thank you po. Nakausap niyo na rin po ba kahit paano si Speaker Martin Romualdez regarding this concern po natin? We actually informed him already that this was our recommendation. Hindi pa kami sinasagot. That is why ang sinabi namin sa party members namin, until we get a response to our request or our recommendation, wag na muna kami mag-attend dito sa budget hearings. Kasi for example, dito sa Public Works, anong pag-uusapan namin? Sinabi nga nila, babaguhin nila lahat. So what will we discuss? And ayaw naman namin na there are unresolved issues before we go into a full review of the expenditure program. So we're hoping that we will get an answer in the next couple of days about whether or not the Speaker will allow us to return the entire thing to DBM. Sir, kasi Friday na nga po, Public Works and Highways, nakaschedule na po yung budget deliberation. So, are we calling all of our members na wag na munang umattend dito sa DPWH particularly hanggat wala pang sagot ang ating speaker regarding sa pagbabalik nga po nito? Lahatin na natin kasi baka mamaya inumpisa natin yung ibang agencies, ganito na naman ang mangyayari. Sinabi ko nga kanina sa Department of Agriculture, parang meron na kaagad nakikita dyan Alam mo yon. So, imbis na paulit-ulit tayong ganito, balik na muna sa kanila. Pagbalik dito sa amin, kailangan certified 100% nila na wala na yan at saka talagang they reviewed it properly the way they are meant to do by tradition and by the law. Di ba? Yeah. So, that's where we are right now. Have we talked to Committee on Appropriations Chairperson Mika Swansing regarding this and ano pong napag-usapan natin? May nakalang na pulit kasi budget tomorrow, dire-diretso We have notified her. But she was not a party to the decision because she obviously has a different responsibility, we are party leaders. We are supposed to guide our party on the correct decisions to make. She is an appropriations committee chairman.
We respect her for that. We believe she is an excellent Appropriations Committee chairman, no? And I think that she's doing a great job. But she's doing a thankless job. Kasi, she has been tasked now with correcting the district budgets of more than 250 districts. Blindly. Oh, and blindly. And she, this is unprecedented. This has actually never happened in my memory. Sir, what are we going to do about this? Moving forward, maghahain po ba kayo ng resolusyon or iboboykot niyo muna yung mga susunod na hearings? Paano po ba? Anong gagawin muna natin? So walang quorum? We are not trying to be difficult, Hindi kami nanggugulo dito, no? Ang problema namin talaga is ayaw namin tanggapin itong basurang trabaho, no? Tapos kami na naman ang masisisi. If we solve it, sasabihin na re-align namin yung buong budget. Kaya kinanana naman ng mga congressman yan. If we don't. To make the story short, ang gusto ho nilang mangyari, wala na, hindi na kami mag-aano. Wala nang, hindi na namin pakakalamin yan. Kasi kami masisisi. Yung tatlong budget, yung tatlong huling budget, talagang kayo masisisi kasi totoo naman na pinakialaman. Mantakin nyo, maglalagay kayo ng akap. Naglagay sila ng akap, wala ka pa nun dyan. Diba? Naglagay sila ng akap, wala sa NEP. Bigla nagkaroon ng akap. Pero hindi nila pwedeng sabihin na kami nasisi kasi linagay talaga ho nila yung mga kababayan. Touch it, parang complicit na kami sa lahat ng kalokohan na kinikita namin. So ano naman, magmalinis kayo. Sala sa init, sala sa lamig Di ba? Kawawa naman ng mga members namin. At alam mo, kami lahat, bumabalik kami sa district. Hindi kami senador na hindi kailangan bumalik sa kapusahan man We keep going back to our district. Alam mo, pag pumupunta kami doon, lahat itong mga nakikita nila sa mga dyaryo, siyempre tinatanong sa amin. Alam mo? And we cannot keep, covering up for a poorly constructed budget. I mean, there's no way we're going to take the hit for that indefinitely. Diba? And we're appealing to the Speaker to allow us to just please return this. Diba? Return it. Para then they should think about it and give us a correcting. Anyway, there is an instruction anyway to the Department of Public Works and Highways to, redo the whole budget. Di ba? Yun ang instruction Oh, if they're gonna do that, that means we have to wait for that anyway. Di ba? So lahatin na lang, and then repasuhin na lang nila iba. Kasi it's much easier to come up with a decent paperwork that we will correct only minor items than a really sloppy paper where we have to re-edit and do the entire thing. No? Maawa naman sila sa amin. Di ba? Kami na nga ang gagawa ng lahat ng trabaho, tas kami pasisisihin sa lahat ng mga problemang mangyayari. And why? Because they cannot do their job. No? Hindi naman pwedeng ganon. So sir, resolution po ba or call for... Dagdagan ko lang. Nasa APRO ako. Yan. Nakita namin, habang pinag-uusapan sa Senado at sa lahat ng makikita mo sa press, flood control. Ito na naman kami, may budget na napakaraming flood control. Hindi lang doon sa linya ng DPWH, kundi doon sa mga hindi mo makita, kung hindi mo basahin isa-isa. Kaya ang suggestion ko, ako nag-suggest, tanggalin mo na lahat yung flood control, balik mo na yan doon sa DBM, ayusin mo na ni Presidente, kung maaari, wala mo na flood control itong taon na ito. Wala namang namatay masyado dyan sa flood control. Kung sino yung bayan na nangangailangan talaga ng flood control, makikita naman yan sa Project NOAA, pulang-pula yan Hindi doon lang. Paano naman yung mga congressman na nag-request nung last budget deliberation na isama yung mga flood control na yan? Paano naman sila? Lagay ni Presidente yan, para hindi naman kami sisisihin. Palagi na lang kami ang bad boy mukhang hindi fair. So, Lagi na lang daw silang bad boy. Kailan ba kayo naging good boy? Sa APRO ako, kaya suggestion ko doon sa chairman namin,
tanggalin na muna yan. Balik mo muna yan sa DBM dahil kung himayin natin yung napakalaking flood control na yan, tayo na naman ang mali. Thank you. Sir, dagdagan ko lang. Actually, ang malaking problema ngayon, nagdodoble ang trabaho ng Kongreso. Kasi hinahanap mo yung mga basurang na ipasok sa budget. Kung sana maituro na ito ng DBM, mas magiging mabilis ang trabaho ng lahat. Pangalawa, tila nakakabahala yung narinig namin sa news na, hindi kasi we trust the agency that forwarded it to us. Kagaya ng DPWH, pinasa daw sa DBM, ang DBM dinaanan lang, hindi na nila chinek. If that is the case, it's very troubling. Kasi paano kung meron kaming hindi nakita? Siyempre, ang dagok nito kay Pangulong Bongbong Marcos. He already gave the direction. Ang kumpas niya, ang budget ay dapat sang-ayon sa kailangan ng bawat pamilyang Pilipino. And he mentioned good quality standard infrastructure. Ang kailangan, edukasyon, even healthcare. Kamakailan lang, medyo nag-uusap-usap nga kami kasi ang daming humihingi ng pondo para sa hospital. Ang gusto ng presidente, zero balance billing. Ang hinaingnan naman ng mga hospital, dagdagan yung kanilang pondo kasi lumaki ang kailangan ng mga pasyente. Pero teka, paano nakalusot sa DBM na tila merong approximately 1 bilyon, na yung 1 bilyon, instead na pondo para sa mga ospital at mga RHU, ay nilagay ng DOH pampaganda ng kanilang mga opisina. Kung hindi pa namin yan nasilip, hindi naman sasabihin ng mga opisina. In other words, napagbibintangan ang Kongreso sa mga kapalpakan na nangyayari sa budget, pero balikan lang natin. Yung mga ghost project, yung mga substandard projects na nakita, lumalabas. Wala pa sa Kongreso ang nakaraang mga budget, andudun na yun sa listahan. So paano natin lilinisin kung ikinalat ang dapat na linisin? So kung matutulungan kami, eto dito ang mga bagay-bagay na dapat linisin. Mas mabilis at tila magkakatulungan lahat tayo para ma-deliver ang kumpas ng Pangulong Bongbong Marcos. If I may add, one very good example is in the province of Misamis Oriental. There's this national highway bridge, very vital, that connects the first and the second district in Misamis Oriental. So they promised that they have to build it because it has zero integrity already, the other side, the left side. So what happened? We agreed and sabi namin kung pwede bilisan lang kasi very vital. Talaga, most of the people that comes in and out of Cagayan de Oro uses that bridge. Nangyari, so they promised us, so this 2026 budget that DPWH proposed, walang continuation ng trabaho. So kung hindi matapos to, how long will the people of Misamis Oriental and the city of Cagayan de Oro has to suffer? So I think the reason also that's for my one point for my province only, a little bit parochial, but we had the same issues with other members of NP. That's why we agreed that we will return the budget to DBM. Hopefully they'll be able to fix it, and hopefully it would be easier, and we'll be able to see which projects really are prioritized and they want to finish within the term of the president. Thank you. Magpapile Sorry po ng ha, reso? idagdag ko lang ng konti, very quickly. Sa totoo lang, hindi naman yan may tatago dyan kung walang nagtatago. O hindi yan may sisingit dyan kung walang nagsingit. So para mas epektibo at talagang matugunan, nabliblame ang Kongreso sa mga insertions na nagkakaroon ng errata, insertion dahil inaayos mo. Paano ngayon kung hindi maituro ng Department of Budget and Management at ng ibang mga eksekutiba na opisina yung mga naisingit na hindi kailangan? Siyempre, masisisi tayo because we might be misinterpreted as being remiss in our duty. Kaya nga, at the end of the day, tama rin ang hinaing ng ibang mga party leaders
ibalik i-recommenda kay Speaker na ibalik sa DBM, and for DBM to give us a cleansed budget, or pwede namang lumabas sila at aminin at ituro nila kung nasaan yung mga ito para mabigyan kami ng tamang direktiba na sundin ang tugon ng Pangulo. Ma'am, kailangan pa ba ng resolution for this? Or okay, yung call po na to is, ito na po yun? Or will you be filing a resolution po? Hindi pa, we decided today, we are just raising it with the speaker as a recommendation. I don't think, we have thought about the procedure dyan, kasi that's formalization lang of whatever we already decided. So, if it needs a resolution, yes. If not, well, hopefully not, no? But let's see. Last na lang po from my end. Kung sakali lang na ma-push through nga at naibalik po natin itong budget po sa DBM, Ibang klase naman. Ito matindi to eh. Tingnan nyo naman yung mag-i-interview lang yan ha. Pupunta lang ng House of Representatives. Parang parang naknantoka. Tingnan nyo naman yung attire, di ba? Ibang klase. Wala. Ano po magagawa natin? Yan lang naman masasabi natin dito sa video na to. Kasi puro walang kwenta naman pinag-uusapan nila eh. Mga hugas kamay dyan sa House of Representatives. and naibalik na po nila sa atin para i-deliberate. Paano po yung magiging siste? If ever, yun po bang mga dumaan na, like for example, yung mga nakalipas po na budget like COMELEC, yung mga natapos na at inaprubahan na po ng Appropriations Committee, papalusutin na po ba rin yun? Or back to zero? Paano po ba? Wala pa naman yata nakakatapos ng kanilang second reading eh. No, so until it is actually brought to the third reading sa plenary, hindi pa tapos 'yan, no? Briefing pa lang. Briefing pa lang eh. Wala pang na-approve, no? Briefing pa lang lahat 'yan. Pero siyempre pinag-aaralan na lahat. Briefing pa lang man 'yan. Nahuli na natin yung kalokohan sa DPWH eh, 'di ba? So in the other agencies ganun din. But sana naman gawin ng DBM yung trabaho nila, no? Na bigay nila sa amin yung budget na mukhang pinag-isipan na. Hindi yung pinasa lang. Thank you, Marian. We'll now call on Billy Vegas from Politico Abante. Hindi na po sana ng elaboration to dun po sa 8 billion na 8 billion na insertion daw sa DILG para sa pambili ng baril. Okay, tinignan namin yung 25 budget, hindi namin makita. Tinignan namin 26 budget, hindi pa rin namin makita. So siguro kung sinasabi mong insertion wala sa 25, baka pinaplano pa lang sa 26, Kaya titignan natin kung anong storya diyan. Congressman Valeriano, you might want to address this. Hihingi kami ng ng inquiry through Congressman Valeriano, either motu proprio, but alam ko one congressman is already preparing a resolution to ask for the same investigation. Kasi masyadong malaki di ba? Again, just like what DS po have said, magkakandak ako as chairman ng Public Order and Safety regarding dun sa unsolicited proposal. I think it's worth 8 billion na sinasabi between the PNP and the DILG. Once and for all, masettle whether it is motu proprio o may magpasok ng resolution or may mag-privilege speech. The earliest is by next week. Thank you. Go ahead. Kung papalagay niyo po ba may kinalaman yung pagkakatanggal kay Chief PNP Torre dun sa 8 billion na insertion na hindi raw niya pinirmahan? That we have to see pagdating ng hearing. Makikita natin yan kung may kinalaman. Definitely, they will be invited to the hearing. Thank you po. Thank you, Billy. Rose Cos from UNTV. Please proceed with your questions. Magduel lang po ako dun sa proseso na nangyari para po magkaroon kayo ng desisyon na ganito. Was a consultation made between among party members or among party leaders lang po? Well, sa amin, party leaders and some members, no? But kasi there has been discomfort already on the part of many of our members. So kami naman, that's the reason the party leaders met, is because nga of the unhappiness of many of our members nung nakita nila yung kanilang mga NEP, no? And we were in the middle of a process of asking them to correct the NEP, but then we were finding that a really large majority of our members were having to correct 80%
of the budgets, the NEPs that they had been handed. So, based on that, and after consideration with some of our members, we suggested to the party leaders this recourse. No, now ito naman, this is a recommendation to return. That's why tinanong kung may resolution na ba yan. Wala pa naman. No, we just came together and we are recommending it as a course of action. And then we are requesting our members not to do anything really, but to wait until a decision is reached on this matter. Kong Mark? Yes. Thank you, DS Ronnie. So just the same for NPC, a few of our members had the same observations as those with the other members, I would presume for Lakas and UP, NP. So just the same, of course, we also support the initiative of the President, di ba, na under review talaga ito. The better that we also recommend na ibalik na lang muna yung NEP sa DBM. On the part of Lakas, the leaders and a few members, nagsimula rin kasi to sa dami-dami ng lumalapit. Ako siguro hindi ko na mabilang yung ilan yung paulit-ulit na nagtatanong, ano ba ang dapat gawin? Ano bang pwedeng gawin? Hindi rin namin masagot. It's a situation of nakita mong may problema. Nakita mong bulok. Pag ayusin mo, ba't mo ginalaw? Pag hindi mo naman ginalaw, ba't mo pinabayaan? So, with this situation, nalilito ang mga miyembro. And that is why... Hindi ganun yun. Ilinagay. Tapos, pakikialaman. Wala naman nagsasabi na, 3 taon, binaboy ang budget ng Pilipinas. Meron ba kayong narinig? Kung hindi lang nagkalubog-lubog ang sambay ng Pilipino, sa tingin ko ngayong mga panahon na to, kay Mary Grace Piatos nang pinag-uusapan. Kailan ba yung OBP budget? Hindi nyo babalatan si BP Sara ngayong taon na to? Ako, magmumukha kayong tanga pagka ginawa nyo. As always, maraming salamat po sa pagsuporto sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Alin natin Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo. Ano na lang, asa na lang ho tayo. Panalangin, maraming panalangin. Tayo dito sa PH Update. Sana meron. Sana meron pong pag-asa, sana. Pero hindi na ganun kataas ang ating, sa 2028 siguro, meron pag-asa. Kasi si BP Sara yun eh. Ngayong mga panahon na to, pinanghihinaan siguro. Tingnan na sa Lunes. Tingnan nun natin. May makokontempt na ba? Kasi pag nakontempt sila dyan, di ba, nasa Senate ka na, kakausapin ka ng mga senador. Sabihin mo na nalalaman mo, madam. Parang awa mo na, maawa ka sa bayan ng Pilipino. Once and for all, tapusin na natin to. Sino sa mga sino yung amo nyo? Pag nalaman na natin ang amo, wala rin paper trail. Yun kasi, at feeling ko sa part ng mga diskaya, yun ang kanilang dilema ngayon. Alam nila kung sino binigyan nila, pero walang katibayan na binigyan yung mga binigyan nila. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Yun eh. Alam nila meron silang binigyan. Alam nila binigyan nila yan, si congressman ganito, district engineer ganito, secretary ganito, undersecretary ganito. Alam nila meron silang binigyan. Ang tanong, kaya ba nila itong patunayan? Yun. Diba? Kasi yun ang sigurado babalikan sila kung sino magpangalanan nila. Yan si Saldico. Napaka makapangyarihan nun yan. Binaback up yan si Saldico nitong si Martin Romualdez. Kahit wala na sa Pilipinas, itong si Saldico, sa tingin ko ba aayos yung pakiramdam niya si Saldico sa pagkatapos ng termino ni Bibi Sara. Ngayon, pagka nanalo yung si Vico Soto, na amendahan nilang ating saligang batas, pwedeng tumakbo yung 35 years old ng pagka-presidente, siguro uuwi yan si Saldico. Pero ngayong mga panahon na to, sa tingin nyo ba, uuwi yan? Ano nang toko pagka tingnan mo natin, mga kababayan, sigurado breaking news yan. Kasi sa bayan ng Pilipino, di na nila maloko. Alam naman ng ating mga kababayan, sino talagang dapat mas sisihin dito sa issue na to. Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Yung energy natin ngayon, hindi ganun ka... Di kagaya nung
Nung na-realize natin na, ba't ganito naman? Di ba? Pati mainstream media, yung tipong, para ba talaga kayo sa bayan? Alam nyo naman kung sinong punot dulo lahat ng kababuyan na to eh. Bakit parang pinagtatakpan nyo pa? Di ba? Yan problema eh. Maraming salamat to. Kali natin Pilipinas.